Hi, thank you, Just You. Puntahan nyo na po yung aking YT channel. Ayan, thank you, Carjack. Thank you sa mga nagsisend ng gift. Thank you, EB. Thank you, Casey. Dalawang araw lang, katagal ka naman. Sabi ni, oo nga, napag-usapan namin mag-concert daw. So, Pinag-uusapan namin ni Pajak, na mag-concert daw tayong lahat mga jocks. So, Di ba? na? Maraming manonood niyan. Kasi, It's giving yes. but ayun na yung pag-usapan dito kasi naka-live tayo, so saka na. So guys, lahat ng mga nanonood dito, yan, yung 273 live viewers. Ay, Gilbert Teresa, thank you. Please, punta kayo sa aking bagong upload ngayon, yung latest upload ko sa aking YT channel. And please, comment kayo lahat. Hihintayin ko lahat ng 272 live viewers na mag-comment dun sa aking last upload. Please, 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 please. So, magpapaalam na muna ako dito. Panoorin nyo yung... Hi, Rovicel, thank you. Panoorin nyo yung aking latest upload tuloy. Latest upload sa YT channel ko, yung China. Okay? Go, comment na guys, and please like and share nyo yun. Thank you! Hintay mo, syempre, wag na nating patagalin pa. Welcome to Hot Stories. Panibagong kwento na naman ang inyong mapapakinggan at mapapanood. Papainitin nga ba ang ulo mo o papainitin ang katawan mo? Call the show! Ito talaga ang pampagising mo ngayong hapong ito. So we have a caller right now. Hello? Hello? Hello po. Hi, what's your name? Paula po. Paula, taga saan ka? Ano? Sa Batangas po. Uy, Batanggenya. Saan ka sa Batangas? Side po. Ha? Eh, Putol-putol ka, Paula. Wala kang signal. Hanap ka nga ng magandang pwesto. wait lang po. Hanap lang po ako. Sure, sige, hanap ka muna. Nako. Lalo tayong aantukin yan, no? Anyways, sige. Ayan, Paula. Taga saan ka sa Batangas? Hello! Talisay, Batangas! Alright, Paula. Ilang taon ka na? Po. Ano? Yes po. Putol-putol talaga. Ilang taon ka na? Wala talaga siyang signal. Sana makausap natin na maayos si Paula. Nako, hirap nito. Hello, Paula! Sige, hintayin natin ulit ang pagbabalik ni Paula. Baba muna natin siya. Yan. Kailangan niyo humanap ng magandang signal kasi kung hindi talaga tayo magkakaintindihan. Sabi dito, baka daw walang load. Ay, wow. Sige, let's see. Let's make a bang for Paula, Carla tuloy. For Paula. Well. Yan. Sige, pwede kang sumingit sa pagtawag kung gusto mo, Pangga. 8721-2429 or 7001-7949. I'm waiting for your call, darling. At live na nga po tayo ngayon on Facebook and on TikTok. Hanapin mo lang sa FB ang Energy FM 106.7. At ako naman, hanapin mo rin ako sa TikTok. Alright. Live na po tayo ngayon. So sa mga gusto ako makita, ito na ang chance para makita ako. It's a green day today. Diba? Kaya hyper na hyper tayo today. Para hindi pumikit ang ating mata. Hirap talaga kapag puyat ka no? Hirap labanan ng antok. Ayan, sige, hintayin natin si Paula pumasok. Paula, pasok. Andiyan ka na ba? Sige, wait lang natin ng konti. Baka nagpe-prepare pa na magandang signal si Paula.
Hello muna sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, sa lahat ng viewers natin ngayon, at sa lahat ng listeners natin ngayon na nasa biyahe sa mga oras na ito. Enjoy your trip! Yun lang. Hello! Ayun! Perfect, Paula! Paula na taga Talisay, Batangas. Ilang taon ka na? 28 po, 28. Ayan, anong trabaho? Hello po. Anong trabaho mo? Full-time ma'am. Ilan ang anak mo? Po, 2 po. Ilan taon? Isang 10 and 6 po. 10 years old and 6. Ay, hindi halata sa boses mo, mukhang bagets sa bagets ka pa rin talaga. But anyways, bakit ka napatawag, Paula? Siguro more dahil sa asawa. May asawa ka na. Syempre, may 2 kids na nga. Kasal ka. Kasal po. O, bakit anong problema niyo ni mister? Ano pa ulit-ulit yung mga babae? Hala, alam mo, araw-araw na lang mula nung Lunes. Lahat ng bababae. Yeah. At hindi pagkatapos ko siyang mahuli, meron na ulit. Ko! Ay, nakakayamot ngayang ganyan. Ano? Nung iwanin. Charot. So, hindi mo talaga gustong iwanan kasi may charot eh. Opo, kasi po para gawa din po ako ng mga anak. Nako. Hindi. Wala na pala tayong magagawa. Gusto mo lang mag-share. Hindi mo kailangan ng any advice. Kasi, pinili mo na yan eh. Period na yan. Opo, pero ano po kasi, pag nasa sitwasyon ka na parang minsan naiisip mo nakakapagod na din. Naiisip mo lang. Pero iba kasi yung naiisip mo sa pinlano mo na at gusto mo na siyang gawin. Wala ka pa dun sa wala ka pa dun sa ira na, eto na, gagawin ko na. Decision ko na to. Wala pa eh. Pero ngayon po kasi wala na talaga kaming contact ngayon. Bakit nasan siya? Nasa malayo siya. Military po kasi siya. So hindi mo talaga alam kung ano nangyayari sa kanya lalo. Opo. Nako. Ano niya yung last chat niya, meron siyang, yung term niya, may bagong asawa siya daw. Ano daw? Yung term niya na chat niya sa akin, may bago na daw siya doon. May bago na daw siyang asawa. O anong sinabi mo? Kasi, sa dami po kasi ng mga ginawa niya, parang, minsan nauubas mo lang yung sasabihin mo. Ganun naman talaga. Mapapagod ka Yung na. salita, opo. Ay wala ka na talaga ilalabas niyan. Kundi magpapatawad ka na lang magpapatawad kasi nga ayaw mo pang umalis. Di ba? Hanggang kailan? Ang tanong. Hindi ko masagot sa sarili ko na hanggang kailan. Pero ngayon po kasi, kumbaga, hindi na talaga, kasi nung mga panlulungkot po niya kasi noon, umiiyak pa ako, as in parang hinahabol ko pa siya, parang mas gusto ko yung nagkakausap kami, ganun. Pero ngayon po, yung last time na nahuli ko siya, parang, hindi na ako umiyak. Wala na akong naramdaman na yung katulad na gusto ko siya kausapin, ganun. Yung last time na nahuli ko siya, parang, wala na akong sinabi sa kanya. Kasi nasanay ka na. Opo. Na-immune ka na. Kumbaga accepted mo na. At yun yung mahirap. Yung dapat hindi mo tanggap yun eh. Kasi cheating yun, pambababae yun. Kabastusan yun sa relasyon nyo, pati sa mga anak mo, pati sa'yo. Pero dahil nasanay ka na, wala na. Tinatanggap mo na lang at di mo na namamalayan, okay ka na sa ganyang setup na hindi mo nire-respeto na rin yung sarili mo. Kasi inaalaw mo na eh. Ano siya, first love ko siya, first in everything. Ano siya, magpo-15 years na kami kung ano. Kaso kahit anong pag-usapan natin, Paula, gusto mo naman magstay sa kanya, di ba? Ngayon po kasi parang nasa isip ko, kung umuwi ka, kung ayaw mo, wag. Parang ganun po. Congrats kung tanggap mo na yung ganyan. Pero hindi yan nakakabuti. Grabe nga po, stress ko eh. Pero kahit stress ka, hindi ka pa rin naman aalis eh. Paano po kayo makaalis sa ganyang sitwasyon? Yon. Paano maaalis? Desisyonan mo. Kailangan ma-realize mo na hindi siya tama. Kailangan ma-realize mo at mag-reflect ka
na hindi ito normal sa isang mag-asawa na tinatanggap lang yung cheating, na hindi normal ang nagloloko. Pag na-realize mong maling-mali talaga to, dun papasok yung decision making na, hindi ko to tolerate. Huwag mo i-tolerate. Kasi the more na hinahayaan mo, you're tolerating it eh. Dun muna mag-uumpisa yan para ikaw makapag-decide ka na aalis ka na talaga sa sitwasyon na meron ka. So wala ka pa dun sa stage na yun ngayon. Ngayon naiisip ko na siya ngayon. Maganda yun, na naiisip mo na siya. Kasi dyan, Sabi ko, talaga hindi na talaga kaya mag-work. Kasi parang parang pilit ko pa din inaayos. Parang kahit ako na yung niloko, parang pilit ko pa din siyang inaayos kasi nga, gawa ng mga bata. Pero parang siya naman po kasi yung pamilya yung pilit kong binubuo, pilit niya din sinisira. So maganda yan na pumasok na sa isip mo na gusto mo na siyang iwan dahil nare-realize mo na mali talaga to. Tsaka ano ba siya, kapag every time naman bababae siya, nagsusorry ba siya, nagpapaliwanag ba siya, nagpapromise ba siya, wala? Nung mga last year yan, nga na nagsusorry siya. Pero po, DJ Cara, ang masakit po kasi is na babae siya, parang nabuntisan na niya yung babae. Hala! Nabuntis niya na! And ang plot twist pa dito, kinasal kami January, nagkakilala sila nung girl, parang mga March. Ibig sabihin po, nung pagkakasal namin, naging babae na niya yung... Agad-agad. Opo. Pero, Oo, nag-live-in muna kayo na matagal bago kayo nagpakasal, no? Yun yung, so, kailan kayo kinasal? Anong year? 2022. So, noong 2022, after nyo ikasal, 2 months after that, ng babae agad. Pero nung magjowa pa lang kayo at magka-live-in, wala ba siyang babae? Nang babae siya, pero hindi naman siya ganun katindi. Parang ano lang siya. So, alam mo na may ganun talaga siyang ugali na ng bababae nung hindi pa kayo kasal. Tapos pinakasalan mo pa rin siya. Opo. Tapos hindi pa rin nagbago nung pinakasalan mo siya. Ayaw pa din magbago hanggang ngayon. Ibig sabihin, Paula, hindi na talaga siya magbabago. Yun eh. Kasi diba, sobrang tagal na pinag-live-in nyo at kung nagpakasal na kayo, kung gusto niya magbago sa sarili niya at mag-step up na siya into a new journey, nakasal na kayo, sana hindi na siya ng babae. Kaso, yun pa rin talaga eh. Biruin mo 2 months lang hinintay. Tinapos lang yung honeymoon session. Tapos, diba? So, inaisip mo ba na magbabago pa talaga yan ngayon? Ngayon, hindi na po talaga. So, hindi pa po yan. January po kami kinasal, March, siya ng babae. Tapos, nung first anniversary namin ng January, first anniversary namin, as in, date ng wedding anniversary namin, kasi po, syempre, first, as in, nag-celebrate kami, ganun. Yung gabi po, doon po tumawag yung girl na pinasa niya yung picture yung baby, eto po yung naging anak nila, ganyan. Naku po. Kailan sila nakikita. As in po, parang isang taon mahigit 1 year po sila. Naku, mahirap yun sa part mo. May iba na palang family. So right now, hindi lang kayo broken marriage, broken family na kayo. Kasi may anak pang involve eh. Kaya, po, Nako, Paula. ang hirap ng situation kasi po parang, at the same time, parang gusto ko na mabuo yung family namin. Pero, durog na durog naman ako. Wag mo na i-tolerate kasi sinanay mo din siya eh. Sinanay mo siya na every time na gagawin yun, pinapatawad mo siya. That's why, inuulit-ulit niya yun. Kasi alam niya na malambot ka, na okay lang sa'yo. But this time, kasal kasi kayo na eh. Kumbaga, mas malalim pa pero talagang sinaktan ka niya pa rin, di ba? Wala siyang pakialam eh, kasi iniisip nga niya okay lang sa'yo. So, Paula, ibigay mo naman sa sarili mo yun. Iparamdam mo naman sa kanya hindi uubra yung ganun. Diba? Regalo mo yun sa'yo, pati sa mga anak mo, na hindi pwedeng ganun. Nako, mahirap yan ha. Tapos, eto ang isipin mo, Paula, mas lalo ka pa masistress dito. I-foresee na natin, syempre lalaki yung mga anak mo. Lalaki din yung anak niya dun sa kabila. Magkaka-issue yan. Kasi, saan ka galing? Pinuntahan ko lang yung anak ko sa kabila.
Alam mo yung family time na hindi niya na alam kung saan siya pupunta. At hindi mo rin alam kung pag pumupunta ba siya sa kabila, pwede sila magtabi matulog. I mean, marami talagang pwedeng mangyari. Kaya kailangan matapos tong problemang to ngayon. Pag-usapan nyo talaga kung pipiryodan nyo na or ano ang gagawin. Pero ngayon po, ang matindi pa po dyan ngayon, tinigilan na niya yung naanakan niya. Nagsunod-sunod ulit. So yung naanakan niya, wala na sila, iba naman ulit. Oh, pero tandaan mo pag nagkaanak ka sa iba, forever na ano na yon. It's a lifetime commitment. So ibig sabihin, hindi man yun yung girlfriend niya ngayon, haharapin mo pa rin yung idea na makikihati ka dahil alam mo na nakabuntis ng iba yung asawa mo. 'Di ba? Alam mo, reason na yan to give up. But again, it's up to you pa rin. Ikaw pa rin na magdedesisyonan. But the fact na naiisip mo na yan, go, ibigay mo yun sa sarili mo. Kasi hindi naman talaga tama. Opo, tsaka matagal na rin ako nag-test. Kasi sabi ko nga, nagawa ko na yung part ko kahit durog na ako, nagtiis ako. Parang sabi ko nga, kung bumitaw man ako ngayon, parang sure, bibitaw na talaga ako kasi durog na ako. Wala naman akong regret. Kasi wala ka naman, may ginawa ka bang masama sa relasyon nyo? Wala naman, nagtiis lang talaga ako ng nagtiis. Pero ano kasi, Nako, may kasalanan ka din. may pinaka-boss siya na boss na pinagsasabihan siya na wag ka nang mambabae, ganyan-ganyan kasi gawa ng pamilya mo. Yun, parang nagkausap kami nung pinaka-boss niya. Oh, tapos, Yun lang naman. nagkausap lang. May something sa inyo ng boss. Wala naman po. Kumbaga, siyempre po, ako nga kasi para sa akin. Kasi may asawa na ako, parang hindi din kasi tama na nakipag-usap ako. Parang ganun. So, alam mo may malis. Kasi kung walang malis yan, di mo yan mabibring up na ngayon. Ah, okay po. Diba? May something. Hindi mo lang kinarir. Hindi mo kinarir, diba? Laging meron yan. But anyways, Paula, at decision mo naman to at the end of the day. Ikaw talaga ang magde-decide. Tayo talaga magde-decide sa buhay natin kung gusto nating ma-stress, kung gusto nating i-continue yung stress, kung gusto nating tanggalin yung stress, at kung ano yung mga bagay na makakatulong talaga sa atin at hindi. So kung feeling mo hindi nakakatulong yung ganyang klaseng relasyon na paulit-ulit-ulit, 'di ba? Baka kailangan mag-decide ka na. Para din sa mga anak mo. Kasi hindi rin maganda na nakikita ka ng mga anak mo na laging stress, laging nasasaktan, di ba? Hindi rin makakatulong sa anak mo yun nakakulong ka pa rin dun sa pain. Siyempre makikita nila yan hanggang sa lumaki sila. Di ba? Sila talaga makakakita niyan. So, reflect on things and do not tolerate that behavior. Kasi mali talaga yan. Parang kalyo yan Diba habang tumatagal, kumakapal ng kumakapal. Nasasanay ka na sa cheating, nasasanay ka na sa pain, nasasanay kang ganyan. Well, in fact, hindi naman talaga siya tama. Kasi hindi naman nabubuo ang isang pamilya ng ganyan Diba, dapat may peaceful harmony sa family, nagmamahalan, tapat at totoo. Diba? Hindi po kasi kami, parang wala na din siyang respeto sa akin. Wala talaga. Pwede po sana siya, gawin ko magsalita siya sa akin. Parang hindi na niya ako tinutulong na, sabi ko nga sa kanya po, parang irespeto mo ako kahit hindi bilang asawa, pero kahit hindi na lang bilang nanay ng mga anak mo, or kahit bilang, bilang babae. Yan sabi. Pero wala pa din po. Wala Hindi na siya kaya ng salita po. Pag ganun na siya tumarato sa'yo, mag-isip ka na, hindi na pagmamahal yun. Ay kung nagawa ka nga niyang lokohin, sa tingin mo, pagmamahal ba yun na sa likod mo sinasaksakan niya patalikod, meron siyang ibang ginagawa, tapos hindi lang once, hindi lang twice. Put siya dito, parang wala lang nangyayari. Ay kasi nga wala na nawala na yung nawala na yung niyo Pero pag nasa bahay po naman siya, parang pag nasa bahay po siya, pag wala siya sa trabaho, parang ideal man po talaga siya kasi as in yung mga ginagawa ko bilang nanay, siya yung gumagawa, tapos, sige, kumain ka na lang dyan, wala akong ginagawa. Pag umuwi siya dito,
hindi niya ako hinaya na ako yung gumawa ng mga ginagawa ko. Siya yung gumagawa. Tapos, sige, eto, labas ka. Ganun po siya. Pero pag malayo na siya sa amin, yung doon na niya ako parang tinitira patalikod. Eh kasi inaalaw mo din naman. Inaalaw mo na ganyan yung treatment niya sa'yo. Hinayaan mo din naman. So you have to stop. Kung gusto mong hindi kanya itrato ng ganyan, ikaw mismo ang mag-implement nun sa sarili mo. I-implement mo mismo na hindi ka pwedeng tratuhin ng ganyan, hindi ka pwedeng lokohin ng ganyan, hindi pwedeng gawin sa'yo yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Simulan mo na. Huwag mo nang patagalin kasi habang tumatagal, ganyan lang din trato niya sa'yo, parang wala. 'Di ba? Sa atin kasi magsa-start yung respeto eh. Okay po. Tsaka ngayon naman po, ano siya, pag sinasabi ko na maghiwalay na lang kasi wala naman din mapupuntahang maayos, ganito po yung sinasagot niya, okay, sige, maghiwalay na lang tayo. Parang napakadali na din po para sa kanya. Ay, wala na yan kapag ganyan. Opo. Naku, mag-isip-isip ka na talaga, Paula. Ewan ko na lang kung hindi ka pa mapapaisip sa lahat ng mga kinikwento mo. Walang respeto, walang pagmamahal. 'Di ba? Hindi pinapahalagahan ng family. O, so paano na? Naku, wag mong i-allow na ginaganon ka. Wag mong i-allow. Mag-usap na kayo about your anong sabi niya? Ano naman po siya, parang full support naman siya financially. Ay, dapat lang naman talaga, magkaibang bagay yun. Iba yun. Huwag mo nga masyadong utang na loob yun dahil obligasyon yun ng tatay. Diba? Ngayon po kasi full-time ako, may special needs kasi po yung bunso kong anak. Diba po? Kasi may special needs po kasi yung bunso. Na parang pagod na pagod ako. Di naman, parang normal mapagod, pero hindi naman ako sumusuko. Siyempre po, parang bilang nanay, parang kailangan ko din niya, kailangan ko siya, wala siyang ganun, parang... Kaso kailangan mo siya, pero yung taong kailangan mo, yun din naman yung nananakit sa'yo. Ba't mo siya kakailangan? At saka, tingnan mo kung meron kang special child na inaalagaan, dapat special care yan. At dapat yung utak mo, hindi stress. Kasi kung stress yung utak mo at litong-lito ka, paano mo maibibigay ngayon yung full support mo and full love mo dun sa anak mo kung lagi may gumugulo sa isip mo? So, kailangan mag-alis ka ng nananakit sa'yo. Kailangan alisin mo yung bagay na nakaka-trigger sa'yo, nakakapanakit sa'yo. 'Di ba? Para hindi ka nagkakaganyan at ituon mo ang buong pansin mo sa anak mo. Dapat clear yung mind mo. 'Di ba? Para sa anak mo. Huwag mo sayangin na ginaganyan ka lang. Enough na yung 15 years na ibigay mo na eh. Napatawad mo na eh, napagbigyan mo na eh. Tama na 'yun. Yes, regalo mo naman sa sarili mo yan. Tama na yung kakabigay. Kailangan bigyan mo ng love yung sarili mo kasi dyan aasa yung mga anak mo at yan din yung ilalabas mong pagmamahal sa kanila. Kapag buo ka, mas madaling magbigay ng pagmamahal. Hay nako, Paula, good luck sa'yo, ha? Hanap ka ng mga ibang outlet na pwede mong mapagkaabalahan para unti-unti hindi mo namamalayan, di ba? Nakaka-let go ka na pala. 'Di ba? Makakatulong 'yun. Sige, salamat Paula. Thank you for calling. Ayan, gusto mo natin makipagtsikahan pa kay Paula. Ma-overtime na tayo, so itigil na natin 'to. Maraming salamat naman. Paalam na mga panggay. Follow niyo po ako sa lahat ng mga social media accounts ko. And of course, music na muna tayo. Isa lang by Arthur Neri. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy.
Wait lang guys Mag-load lang ako. Busy. Wala na pala nito. Okay. Kailangan tanggalin. Oh my gosh. Hello, guys, wait lang. Maglo-load lang ako. Hello! Nakakaramdam ako ng gutom. Ikaw pa ba kumakain? Yung pinakain mong pagkain kanina. Ang puti naman ng filter mo! Pang Chinese. Hello. Edit tayo lang. Hello. Sino nasunod? Si Sheena ba? O si Toby? Third day. Si Sheena. Papa. Mag-cover tayo, Miss Cara. Naku, wag ngayon. Kasi ako Mag-grocery. Diretso ko Tomorrow. Tomorrow. Pwede naman. Yay. Anong oras? Agahan natin. Mga 12. Sige. Ano na naman yan? Mapahirapan Mababa na lang naman ako to. sa matataas na kanta. Hindi nga yung mataas. Mababa lang ito, promise. Promise! Hindi pa ako nakakalista ng mga Sa akin ba? May I have this dance? Vic Soto? Huh? Totoo ba to? Bahala na si Sheena. Nakalagay VSTN. Walang VST Vic Soto lang nakalagay Wait, tingin nga ulit. May kanta pala siya. Tignan mo May 3:55. ayan 3:55. Diba? Same time. Okay. Guys, bye-bye na. Mag-ano lang muna ako. Shout out from Jeju with Team Ernaline. Hello! Na kapag nag-car-wash ay may sumpa ng tag-ulan. So far, totoo sa akin. So far, parang laging ganon. Kung hindi aambon o ulan, nakakaumay din, no? Pag ganon. Diba? Nakakaumay na nakakatawa. Diba? Teka, dito wala ng traffic. So, ano yung superficial na traffic na yun? Sa may circle lang ng ng Intramuros. Anong traffic Dapat kasama ko si Chloe. Ayun, dapat magkasama kami ngayon. Kaya lang, inaantok pa siya. So kung makakasunod siya sa akin, pupunta kami ng JJ Superstore kasi bibili kami ng flash for camera, yung kanyang G7X. Bibilang ko ng flash. Kung makakasunod siya, tatawagan ko siya mamaya pagpatapos na ako dito para mag-grab na lang siya going Green Hills. Ganun na lang.
Alright. Malapit na tayo, guys. Ipapakita ko sa inyo nasa ng Dream Bike PH. Ayan, so ito yung pier, tuloy-tuloy ka lang. Ayan, tuloy-tuloy ka lang dito. Tapos kakanan tayo ng C2. Kakanan tayo ng C2. Pagdating sa C2, kakanan ulit tayo sa Lopez na yata yun. May ibang daan, kaya lang mas sanay ako dito. Mas maluwag daan dito eh. In a world of it's just emotions, it's taking me over. Caught up in sorrow, lost in the storm. But if you don't come back, come home to me, darling. Alam niyo, wala na upo si Yorme, naayos tong lugar na to. Well, marami pang dapat i-improve dito kasi syempre ongoing naman yung progress. Pero ang laki nung na-improve dito ha. Compared sa unang administration. Paliwalas. Yung unang Dream Bike page. Wait lang guys. Somewhere around here. Yung Dream Bike page. We're here na. Ito na ako. Ito na yung Dream Bike PH guys. It's to my left. Hanap lang tayo ng parking. Baka matow tayo eh. Okay, we're here.